Samantala, sa loob ng isang pharmacy sa mall ng North EDSA, pumasok ang dalawang marino. May dala silang mga bag. Tinignan nila ang listahan ng gamot na nakasulat at naghanap sa pharmacy. Maraming gamot ang hinakot ng dalawa. Alpha to Charlie, 15 minutes to extraction, over. Tumunog ang radyo ng isang marino. Bilisan natin, baka maiwan tayo. Ito na, nagmamadali na. Hirapan lang kasi ako maghanap ng ibang mga gamot eh. May biglang malakas na tumunog sa loob ng isang silid ng pharmacy. Napatingin ang dalawang marino. Flinashlight nila kaagad ito. Ano yun? I-check mo ang search. Teka, bakit ako lang? Sabay tayo. Nagkatitigan pa ang dalawa at sabay lumapit sa pinto. Dinikit ng isa ang tenga sa pinto pero wala itong marinig. Dahan-dahan pinihit ang doorknob at marahang binuksan. Tatlong infected na employees ng pharmacy ang lumabas sa silid. Natumba ang isang marino at pilit sinara naman ng isa ang pinto. Naipit ang pangatlong infected habang papalapit ang dalawa sa nakatahiyang marino. Search! Barilin mo! Hindi ko mababaril! Pilit pinipigilan ng marino ang isang tumutulak sa pinto para makalabas. Binunot naman ng nakahigang marino ang rifle niya at tinutok sa infected. Tinamaan sa tiyan at dibdib ang dalawang infected, pero patuloy pa rin ito sa paglapit. Sa kabilang bahagi ng mall naman ay nakarinig si Lieutenant Trinidad. Sinenyasan niya ang kasamahan para tignan ang pinanggagalingan ng putok. Tatlong marino ang tumakbo kagad. Bokil, stop boy. Masyado na tayong maingay. Utos ni Lieutenant Trinidad. Papalapit na ang isang infected sa nakatumbang marino. Pilit naman, gumagapang papalayo ang marino. Tig-isang saksak sa bunbunan ng inabot nila sa isang lalaki. Pagkabaksak ng mga infected, nakita ng dalawa si Danny at pinapahira ng combat knife niya. Ikaw pala, bata. Salamat. Tinulungan ng makatayo ni Danny ang isang kasamahan. Bilisan na daw natin. Nakagawa na daw kasi kayo ng ingay. Sagot ni Danny. Lumapit ito sa pinto at tinapos rin ang pangatlong infected. Napatingin sa kanya ang marino na kanina pang tumutulak sa pinto. Kakaiba na ang kilos ni Danny. Ngayon sa loob ng halos 2 buwang pagsasanay niya kay Jeric ay talagang masabing napakalaki ang pinagbago niya. Ang kanyang galaw ay mahinahon, matalas ang tingin, diretso ang tayo, at kalmado sa gitna ng peligro. Nakatatlong beses nang nakasama sa mga raid duties si Danny. At pang-apat na ito, wala namang reklamo sa kanya si Lieutenant Trinidad at ang mga kasamahan niyang marino. Sa loob-loob nila, nire-respeto nila ang pagiging isang ganap na sundalo ni Danny. Kahit wala itong serial number na galing sa gobyerno. Maging si Major Madarang ay napapansin na rin si Danny sa kanyang magandang record sa pagsama-sama sa tropa at personal na itong dineputize ng Major. Sinali na rin si Danny sa security duty kung nagkukulang ang tropa. Sa kabilang banda naman, naglalakad si Nika para bisitahin si Andrew sa klinik nito. Pagdating niya sa klinik ay wala si Andrew. Hinanap niya ito at nakita sa female medical wards na nagro-roads. Nilapitan kagad siya ni Nika. Hi babe! Nagdala pala ako ng baon mo oh. Luto ko yan. Nakangiti pa ang magandang dalaga. Nilapag niya ang nilutong pagkain na nakalagay sa isang lunchbox. Yeah. Thanks, Nika. Kakainin ko na lang yan mamaya. Hindi tinignan ni Andrew si Nika. Nakaupo ito sa isang lamesa at binabasa ang mga charts.
Eto pa po, Dok. Naglatag pa ng dalawang charts si Nurse Annie. Ngumiti ito kay Nika, pero di ito pinansin ng babae. Thanks Ann. Check ko na lang yan mamaya. Sige po, Dok. Alis na po ako. Sinundan ng tingin ni Nika ang magandang nurse na may lihim na namamagitan sa kanila ni Andrew. Bakit mo ba ako ginaganito, Andrew? Medyo mataas ang boses ni Nika. What are you talking about, Nika? Hindi pa rin tumingin si Andrew kay Nika. It's been weeks na ganito ka sa akin. Hindi mo nga ako palaging kinakausap eh. Hindi tayo nagkakasama ng matagal. Ni wala na nga nangyayari sa atin. Ano bang gusto mong palabasin sa akin? Sabihin mo na ngayon din. At ayokong tumagal pa ng ganito. Dito ay napatingin si Andrew at nag-open ang mga braso. I'm busy, Nika. Can't you see? I've been very busy and very tired. Kasi kulang ang mga doktor dito. Nagtatrabaho rin ako walang sweldo eh. So please cut me the bullshit and give me a break. Break? So that's it. Gusto mong lubayan kita, ganon? Babe, hindi iyan ang ibig kong sabihin. Come on. Ewan ko sa'yo. Maluwa-luwa si Nika na iniwan si Andrew sa ward. Babe! Babe! Buntong hininga ng binatang doktor. Napakamot ito ng noo. Inisip nito ang mga banta ni Jeric sa kanya. Ayaw niyang masira ang reputasyon niya dahil lang kay Nika o kay Jeric. Ginugol na lamang nito ang sarili sa trabaho para makalimot. Si Nika naman ay pumunta sa may power room. Dito siya umiyak ng todo. Si Andrew na lamang ang tanging lalaking kanyang kinakapitan ng lakas at nagsisimula na itong manlamig sa kanya. Hindi naman masisi ng dalaga ang ginagawa ni Andrew dahil valid ang reason nito busy sa trabaho. Subalit, hindi pa rin nawawala sa puso niya ang lungkot at aruga ng isang lalaki. Isang yabag sa isang silid ang narinig ni Nika. Ito ang silid na pinagkukulungan ng mga infected. In-explain ito ni Doc De Silva na gumagawa sila ng paraan para obserbahan at pag-aralan ng infeksyon. Tutol naman si Major Matarang dito dahil isa itong malaking panganib sa compound. May isang glass window ang pinto na bakal. Sinilip ni Nika sa loob. Isang grupo ng mga infected. Tinatayang umaabot sa 20 ang mga tao ito. Umiiyak pa rin si Nika. Puno ng puot ang damdamin nito. Tila nawala na siya ng lakas ng loob para magpatuloy pa. Wala na ang pamilya niya. Pinagtaksilan siya ni Danny at ngayon naman ay hindi na siya pinapansin ni Andrew. Dahil sa tindi ng sakit na nararamdaman niya ay nagdesisyon itong buksan ang pintong pinagkukulungan ng mga infected. Natulak agad ng isang infected ang pinto pabukas. Narinig ito ng iba pa at nagsimulan lumabas. Si Nika naman ay napaatras at napapikit. Nagbisyo na lamang ito. Magpapakain na lamang sa mga infected. Papalapit na ang mga ito kay Nika. Umuungol at pasuray-suray. Naaamoy na rin ni Nika ang mabahong nabubulok na amoy ng mga patay. Oh, Diyos ko. Hindi ko kaya. Umiyak ng tumakbo palabas si Nika at sinara ang pinto ng power room. Iniwan niya ang mga infected na nakalabas na sa kulungan at naglalakad sa buong power room. Samantala, nakatingala sa kisame at umuungol si Danny. Nakaupo ito sa opisina ni Andrea, habang ang doktora naman ay nakaluhod sa harap ni Danny at binibigyan ito ng mainit na pagkain. Akyat baba ang ulo ni Andrea sa kargada ni Danny. Simula nung may mangyari sa kanila, ay madalas na ang dalawa sa kanilang makamundong pagnanasa sa isa't isa. Hindi pa rin matanggap ni Andrea
na makipagrelasyon sa kaedad ni Danny. Pero hindi pa rin ito hadlang para ipagpatuloy nila ang kanilang sikretong gawain. Ang sarap talaga ng bibig mo, Andrea. Ang sarap ulusin ng bibig mo. Tumirik ang mga mata ng babae na nakatingala kay Danny. Sinagad naman ng binata ang sandata sa lalamunan ni Andrea. Hindi na iba sa kanila ang ganito. Sa tuwing nasusolo ni Danny si Doc Andrea, ay iniindayo niya ito o minumulesya na siya namang gusto ng babae. Samantala, nakatayo naman sa rooftop si Jeric at tinatanaw ang paligid. May mga usok ang malalayong gusali na tanda ng sakuna. Ang layo ata ng tingin mo, kuya. Boses ng babae mula sa likod. Lumingon si Jeric. Oh, Cheryl, andito ko pala. Anong balita? Wala naman. Bored kasi ako ngayon eh. Teka, asan pala si Danny? Sabi ni Cheryl. Tumabi ito at sumandar sa railing. Kakarating lang kanina. Galing sa isang raid. Wow, talagang gumagaling na siya ngayon ah. Sumasama na sa mga nagre-rate. The best ka talaga, kuya. Ngumiti naman si Jeric kay Cheryl. Medyo namumula naman ang dalaga. Sa tingin ni Jeric, umiwas ito ng tingin. Kuya, asan pala ang pamilya mo? Di namin natanong noon eh. Di ko rin alam kung may asawa ka na. Nasa probinsya ang pamilya ko. Taga Quezon City talaga kami. Pero lumipat ng tatay ko sa probinsya at doon ako lumaki. Sana lang, ligtas sila ngayon. Wala na akong kontak sa kanila. Eh yung asawa mo, kuya? Wala na akong asawa. Tumingin sa malayo ulit si Jeric at malungkot ang mukha niya. Bakit? Anong nangyari sa kanya? Nagkahiwalay ba kayo? Hindi kami nagkahiwalay. Actually, nakita niyo na siya. Ha? Saan? Medyo kumunot ang mga kilay ni Cheryl. Ang babaeng sis lady na natagpuan yung nilalapa sa butik noon. Siya ang asawa ko. Oh my God! I'm sorry, kuya. Okay lang. Nag-security ako sa kabilang establishment noon. Nang mapansin ko ang nagsisimulang pagkalat na infected. Tumakbo ko sa pinagtratrabuhan ni Mirna pero huli na nang matatnan ko siyang kinakainan ng boss niya, ang matanda. At doon ko na rin kayo na-meet. Grabe naman yun, kuya. Pero hindi ka namin nakita nagluksa. Tiniis mo talagang kimkimin ang lahat? Sanay na ako sa ganito, Cheryl. Nasa serbisyo ako noon at marami akong pinagdaan ng hirap. Biglang lumapit si Cheryl at niyakap si Jeric. Hinimas pa ni Cheryl ang likod ng lalaking nasasaktan. Salamat, Cheryl. Di ko inakalang malambing ka palang babae. Akala ko suplada ka. Napakachinita mo kasi eh. Kuya naman, ang OA lang. Di porket chinita ako eh, suplada na agad. Malambing naman ako, kuya. Lumaki akong kasama ang pamilya ko. Kaya alam ko kung gaano kahalaga ang mga mahal sa buhay. Yun lang eh. Talagang may pagka-liberated rin ako. Oo. Narinig ko kay Erich na pilya ka rin daw tulad niya. Ikaw nga rin, pilyo ka rin eh. Sabi sa akin ni Erich na may nangyari daw sa inyo doon sa may bahay namin noon. Kayo ha, pinag-iiwanan niyo ako ha. Napakamot ng anit si Jeric sa pagbubulgar ni Erich nang ginawa nila dati. Napatitigri ng binata sa napakaputi at magandang si Cheryl. Anong napag-iiwanan? Bakit? Gusto mo rin bang may mangyari sa atin? Diretsahang wika ni Jeric. Kuya naman, baliw ka talaga. Eh ikaw eh, makahulugan yung mga sinasabi mo. Naku, ewan ko sa'yo kuya. Kung makasabi ka eh, walang patumpik-tumpik. Ganyan ba talaga kayong mga sundalo? Hehe, depende pa rin. Tsaka tinanong lang naman kita. Di ko lang alam kung ano isasagot mo. Tumingin ng nakangiti si Cheryl kay Jeric. Namumula ang mga pisngi nito
at lumiliit ang mala-almond eyes ng dalaga. Naku kuya, papayag siguro ako kung noon. Dahil na pinaamin pa ako. Pero ngayon parang nag-aalanganin na ako kuya eh. Tsaka parang nakakatandang kapatid na rin ang turing ko sa'yo. Medyo di ako komportable, isipin na mag-aano tayo eh. Natahimik ang dalawa sandali at nagtawanan ng sabay. Dito nila napagtanto na talagang parang pamilya na ang turing nila sa isa't isa. Nakwento rin ni Jeric ang pinagdaanan ni Erich at ang ate niya sa kamay ng Angry Brando niya. Alam naman ito ni Cheryl dahil walang nililihim sa kanya ang kaibigan. Sa ngayon ay iniiwasan ni Brando ang mga pamangkin dahil sa takot na saktan ulit siya ni Jeric. Hindi na rin sinuplong ng mga babae si Brando sa mga marino para hindi na humalat ang gulo at baka atakihin sa puso ang ama ni Erich kung malaman ang buong katotohanan. Samantalang naglalakad naman sa hallway si Nika. Namumula ang mga mata nito. Nakita niya si Danny na palabas na ng opisina ni Doc De Silva. Mukhang masaya ang binata. Subalit, nawala ang ngiti ni Danny nang makita niya si Nika. Hindi rin alam ni Nika kung lalapitan ba niya si Danny o hindi. Pero kusang lumapit ang binata. Ba't parang namumula ang mga mata mo? Umiyak ka ba? Ha? Hindi. Ano kasi? Napuwing lang ako sa labas. Sabay punas ni Nika sa mga mata niya. Ganun ba? Magugas ka ng mata mo sa banyo. Baka magka-sore eyes ka pa. Sige. Sabay tumalikod na si Danny. Wait, Danny. Biglang tawag naman ni Nika. Oh, bakit? Pwede ba tayong mag-usap? Pumunta sa labas ang dalawa. Umupo sila sa isang konrentong bench, katabi ng isang kahoy. Di makatingin ng diretso si Nika kay Danny. Masyadong malaki ang sugat ng kanilang pagsasama. At ito ang unang beses na nabigyan sila ng pagkakataon para mag-usap. Gustong umiwas ni Danny. Subalit, sa kaloob-looban niya ay gusto niya magkaroon sila ng closure ni Nika. Okay, so anong pag-uusapan natin, Nika? Danny, alam ko nakakahiya ang ginawa ko sa'yo. Alam ko nasaktan kita ng labis sa mga inasal ko. Pero Danny, Hinawakan ni Nika ang mga kamay ni Danny. Nagtinginan sila. Nagsusumamo ang mukha ni Nika. Danny, I'm sorry. Please, sana mapatawad mo ako sa kabila ng lahat ng kasalanan ko sa'yo. Hindi kaagad nakasagot si Danny. Matindi ang ginawang pananakit sa kanyang puso na ginawa ni Nika. Napabuntong hininga ng malalim ang binata. Hindi siya sigurado kung ano ang isasagot sa dalaga. Humigpit ang hawak ni Nika sa kamay ni Danny. Danny, please. I'm sorry na. I'm so sorry talaga. Bakit ngayon pa, Nika? Ang tagal kong gustong magpaliwanag sa iyo, pero di mo ko binigyan ng pagkakataon. Why now? To be honest, hindi ko talaga alam ang sasagot ko sa iyo. Part of me wants to forget and forgive, pero labis mo rin ako nasaktan. Labis-labis rin ang pagdurusa ng pinagdaanan ko. I know, Danny. Kaya gusto ko sana magkaayos ulit tayo. Begin fresh. I know meron din akong pagkukulang. Kaya mo ako nagawang pagtaksilan noon. And please don't deny this. I know may nangyari sa inyo ng babaeng yun. Kaya labis ang galit ko sa'yo. Minsan lang ako magmahal, Danny. At talaga nasaktan ako ng labis noon. Napaisip si Danny. Matagal na palang nabuko ni Nika ang lihim niya noon at nasagot na rin ang tanong niya kung bakit siya sinasaktan ng labis ng ex niya. Napayuko muna si Danny at dahan-dahan tumingin sa magandang mukha ni Nika. Okay, Nika. Pinapatawad na kita. But after siguro what happened between us this past week, hindi kagad babalik sa dati ang samahan natin. Thank you, Danny. Promise ko sa'yo, ibabalik ko ulit ang closeness natin. I promise.
Niyakap ni Nika si Danny na maigpit. Singbilis naman ng takbo ng kabayo ang tibok ng puso ng binata. Sa di kalayuan naman ay tanaw ni Andrew ang dalawang magkayakap. Sumungit ang mukha ng doktor at bumilik sa loob ng ospital. Itutuloy pa nga ang susunod na kabanata.